Good morning guys. Ito kararating ko lang galing palengke. Init. 9:30 na. Bumili lang ako ng itlog. 180 isang tray ng medium na egg. Yung medium niya parang small oh. Parang small yung medium. 180 isang tray. Bumili lang ako ng kalahating tray. Bali 90 pesos. Naglakad lang kasi ako pa uwi. Exercise. Bumili din ako ng gardenia na wheat bread. Yan ang tinapay ko eh. Tapos bumili din ako ng chichirya. Paminsan-minsan may chichirya ako. Ito lang yung macaroni. Paminsan-minsan lang naman yan. Ay! Ito bumili ko ng dalag. Tsaka maya-maya. Yung dalag ipepesa pag bukas siguro. Mas bumili din ako ng paa ng manok. Collagen kasi ito eh. Pero malinis na yung paa ng manok. Wala ng kuko, wala ng balat. Ito yung dalag, 100 pesos. Itong maya-maya, pangsigang sa miso, 100 pesos. Itong paa ng manok, 100 pesos din yan. For today, magluluto lang ako ng gulay na sari-sari. Lalagyan ko ng piniritong dalagang bukid. Ayan, binili ko yung hiwana. Bumili din ako ng Indian mango. 5 piraso lang kasi mag-isa lang naman ako eh. Mahilig ako sa Indian mango, lalo na yung manibalang. Ay, nakalimutan ko bumili na ng kalamansi. Hingi na nga lang ako kay Janet ng kalamansi. Ayan, saging saba. Kasi sa gabi, hindi na ako kumakain ng kanin eh. Kahit sa araw, hindi ako kumakain ng kanin. Sa gabi, kinakain ko kamote, nilagang itlog, tsaka saging na saba. Sa tanghali, repolyo, steamed cabbage. Tapos ayan, bumili ko ng kamatis, bawang na balat, tsaka sibuyas kay Ate Bida. Yun ang mga pinimili ko. Mahal ang bilihin eh. Kaya kailangan konting tipid-tipid. Sa tulad nating walang trabaho, kailangan matutong magtipid. Ay, naalala ko lang naman lagi yung aso ko. Pagkain lang. Yan, bukas magpepesa ako ng dalag. Malayo-layo din lakarin ng palengke. Pag namalengke ko, naglalakad lang ako pa uwi. Kahit na may bit-bit ako. Bukas pala bibili ko ng luya. Saka maghihiwa ko ng mag-steam ako ng cabbage. Hindi kasi ako nagkakanin. Ang kanin ko na sinasaing para sa aso lang yun. Para sa akin, cabbage lang, steam cabbage. Steam cabbage na nilalagyan ko ng binating itlog. Tsaka ng tag dito, turmeric at paminta, konting asin. Tsaka olive oil na galing kay kay Rosita, yung kaklase ko.
Sasaing ako gawa ng kailangan may kanin yung aso, magugutom mga aso. Ang sinasaing ko kasi 5 gatang lang. Yung ganitong gatangan ng rice cooker. Para sa aso lang. Kasi hindi na ako nagra-rice eh. Yung sabaw sinaing dinidilig ko sa halaman, pampataba sa halaman. Ang ratio ng tubig ng bigas ko, 1:2. Isang gatang na bigas, 2 gatang na tubig. Lalagyan ko lang yun ng saging. Sasama ko na sa sinaing. Para tipid sa gas. Ay, wala pala akong saging bukas. Hilaw pa yung saging ko. Ito itlog, lalagay ko na rin dito sa sinaing sa ibabaw. Tsaka kamote. Kasi sa gabi, ayan ang kakainin ko sa gabi. Hindi ako nagkakanin. Sa araw, repolyo lang ini-steam ko. Mamaya pag maiinin na yung sinaing ko, lalagay ko yung repolyo na ginayat. Ginagayat ko ng pino. Lalagyan ko ng itlog, olive oil, turmeric, paminta, tsaka konting asin. Yung binibili kong gulay kasi sa palengke ginayat, bagong gayat yun.
Kaya makikita mo, sariwang-sariwa pa, oh. Mahal na nga lang ngayon ng gulay. Ito, repolyo, yung 1/4 neto, kakainin ko ngayong lunch. Pero unahin ko muna itong gulay na sari-sari. Ang sasawag ko dito, pritong dalagang bukid. Pakukulang ko lang to. Walang mantika. Mga aso ko kasi kumakain naman ng gulay yung mga aso ko eh. Yan yung talong, oh, sariwang-sariwa. Kalabasan, ganda. Ang bentahan nito, isang balot 25. Pero sa suki ko, nakukuha ko yan ng 20 kay Kuya Dado. Pag marami kang kaibigan sa palengke, hindi ka tatagain sa presyo. Sasahugan ko to ng pritong dalagang bukid para yung aso ko may ulam. Pakukulang ko lang tong gulay sa sibuyas, bawang, kamatis. Hindi ko pwedeng lagyan ng bagong alamang eh. Bawal sa aso eh. Kaya na lang, dito, asin na lang. Lagyan ko ng chili flakes para may konting anghang. Ang pinakasahog niya ay dalagang bukid na ilang piraso. Diba, tipid? Yung papaya ko sa bakura may bunga na. So, mayroon na akong pwedeng igulay na papaya.
Pag lumaki-laki na yung gagawa ko ng atsara. Nahabaan ako sa hiwa ng sitaw kaya pinuputol ko pa sa gitna. Saglit lang ito maluluto. Mahal na ng gas ngayon, 1.2. Hi Ate Mel, kumusta na? Ito, nagluluto ako. Gulay na sari-sari ang luluto ko. Lagyan ko ng piniritong dalagang bukid. Papakuluan ko lang siya. Hindi ko nang pwedeng lagyan ng bagoong kasi bawal sa aso. Meron ako ditong bagoong alamang sarili kong gawa, homemade. Niluto ko na. Di man nasisira ang bagong alamang basta nasa rep. Tsaka maganda ang pagkakaluto. Mabenta ba sa pwesto mong bagong pwesto mo, Ate Mel? Bihira ngayon magtinda si pinagtitinda ng kapeng barako, anong pangalan nun? Pag Sabado na lang daw nagtitinda, sabi. Lagyan ko ito ng kamote, masarap. Patalbog ang tawag dito sa Tagalog eh. Iba yata, dininding ang tawag. Pakukuluan lang naman yan.
Dinggin ng aking tinig, sisigaw sa buong mundo. Yung nabili kong na kamote na kulay orange, masarap yun eh. Lagyan ko na ng pirasong kamote kung gulay para may konting tamis. Ayan, nahiwa ko na ng maliliit yung gulay. Ayaw ko malalaking hiwa eh. Lagyan ko na itong orange na kamote. Pero balatan muna natin. Manipis lang balat natin. Ito kamoteng kulay orange. Bukas ang pepesa ako ng dalag. Kabili ko ng dalag sa sa palengke. Dito ko lang pakukulaan yan.
Ano lang to, itong gulay na to, papakuluan ko lang sa tubig na may bawang, sibuyas, kamatis, tsaka pritong dalagang bukid. Asin, hindi ako pwede maglagay ng ano bagong alamang, bawal sa aso. Kaya, yun ang sahog ko. Pero malasa yan. Ang pinakasahog ko, pritong dalagang bukid. Lagyan natin ng asin. Ito ang aking lalagyan ng asin. Para may anghang, lagyan natin ng chili flakes. Hayaan ko lang yung kumulo. Pag kulo na, saka ko ilalagay yung pritong isda. Dalagang bukid. So, paano